So, nakita natin sa verses 1 and 2, no? Verses 1 and 2 last time na yung point ni John doon na the word, no, yung logos na yon, the word Jesus has been with God from the very beginning, no? Na hindi siya created. Jesus has been kasi bago ipaliwanag ni John yung buhay ng Panginoon Jesus, nagbigay na siya ng summary kung sino siya, no? Sa sinabi niya doon na sa simula pa lang nandoon na siya. I mean, to say Jesus was not created. He was from the very beginning with God because the Word was God. No, they don't pinopoint out yung divinity ng Panginoong Hesus Kristo. So when we say we believe in Jesus, we believe in who He is. Sino ba siya? He is God eternal. He was from the very beginning with God because He was God. He was with God and He was God. Again, something that our minds na yung ating kaisipan, human mind, yung ating filthy mind, worldly mind cannot totally comprehend. Pero si John, ganon niya pinaliwanag. Inspired by the Spirit, pinapoint out niya dito na Jesus is not just human. Hindi lang siya tao. Hindi tulad ng turo ng mga maling pangaral, no? na Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo na Jesus is only man. No? This is contrary to what John said, that from the very beginning, He was with God because He was God. No? So nakita natin doon yung relevance, no? Yung kahalagahan ng logos o ng word which is Jesus. No? So nakita natin yung last time sa ating aaral ng verses 1 and 2 ng John. So ngayon naman, punta tayo sa succeeding chapters na hanggang chapter 13. No? Sa verse 3, pinautat niya dito yung relasyon naman ng Panginoong Hesus ng logos sa mundo, no? Sa mundo. Notice, pinakita niya yung relasyon ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama, no? Meaning they are the same, no? They are equal, they are one, no? Hindi yung meaning one na isa lang, but rather they are the same of divine nature, no? God the Father and God the Son. Dito naman sa verse 3, pinautat niya dito yung relasyon ng logos, ng word ng Panginoong Hesus sa mundo. No? Dahil sabi ng verse 3, all things were made through the word, through Jesus. No? And without Him was not anything made that was made. Meaning everything was made through the Lord Jesus Christ. So, ano yung relasyon noon? Is that everything was created through the Lord Jesus Christ, no? Yung lahat ng nilikha ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo, maliwanag sa verse 3 ng chapter 1, no? So again, ang ginagawa ng Panginoong Hesus, the logos, no, is divine activity, meaning creation. Parang babalik ka doon sa Genesis chapter 1, in the beginning God created the heavens and the earth, no? So, paano na-create yun? Sa chapter 1 din ng John, pinabanggit niya na everything was created through the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi babalik ka sa verse 1 and chapter verse 2 na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? So, notice dito yung relation ng Panginoong Jesus sa creation. No? That sa Genesis chapter 1, makikita mo doon na walang form, no? Walang shapeless, empty, no? Sabi ng Genesis 1 and 2, empty, void yung earth, but God created beautiful creations. No? He created man, no? In His image. And makikita mo doon, sabi ni John na it was created through the Word, meaning through the Lord Jesus Christ, no? Ganon din, hindi lang nalikha ang lahat ng bagay through the Lord Jesus Christ, but in verse 4, binanggit din na yung word na yon, the logos, the Lord Jesus Christ, nagbigay din siya ng buhay sa mundo. Bakit? That because life was in the Word. Sabi ni John, in Him, meaning in the Word, in Christ. In Christ was life, and the life was the light of man. Sasabi natin na in Him was life, no? And the life was the light of man, no? Yung buhay mismo ng Panginoong Jesucristo, because life was in Christ, the life was the light of man. So notice yung transition niya sa pagpapakilala sa Panginoong Jesus. Divine, was with God, was God.
the word, and then later on, yung word na yun is nagbibigay buhay, at yung pagbibigay buhay na yun is nagbibigay liwanag. Notice yung transition niya from the word, Jesus the word, in him was life, and the life is the one that gives light. Notice? So the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. No? Of course, dito about John the Baptist, pero sinasabi niya na John the Baptist was not the light, but rather John the Baptist was the one who will testify, who will bear witness. Kumbaga sa korte siya nagtitistigo, no? Siya tumitistigo patungkol sa liwanag, which is the Lord Jesus Christ. Again, makikita natin dito yung katotohanan na ang buhay talaga ay nasa Kristo Jesus lamang, at ang liwanag, kaya nga sabi ng Panginoon Jesus later on sa mga ibang gospels, he said that I am the light of the world, no? So again, sinasabi ni John dito yung katotohanan na it is through Jesus that there was light, and the light came, no? The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Again, makikita mo doon yung struggle between darkness and the light, no? Makikita mo yung struggle ng darkness and the light. Kung tatalon ka sa verse 9, binanggit ni John dito na Jesus is the true light. Siya yung tunay na liwanag na nagbibigay liwanag sa bawat isa, no? Sa bawat isa, no? Dahil yung tunay na liwanag na yon, sabi niya, he was coming. Notice ni-introduce ni John dito yung pagdating ng Panginoon Jesucristo, no? That the true light was coming to the world. Yung true light na yon, siya yung nagbibigay liwanag sa bawat isa. So, yung word na yon, dumating na liwanag, sabi ni John, pero yung darkness did not overcome the light. Sabi nga natin, may struggle talaga between darkness and the light hanggang ngayon, no? Hanggat hindi dumarating ang Panginoon Jesus, mananatili struggle ng darkness at ng liwanag. Para sa buhay Kristiyano, we still struggle habang nasa flesh tayo, no? We struggle with sin, and sometimes we yield, sometimes we are victorious, but that is the reality of life, no? We struggle with sin. Salamat sapagkat yung mercy ng Panginoon Jesus, ng Panginoon Diyos is bago bawat araw, no? So notice, makikita natin sa gospel, as we know, na the darkness tried to tinangka ng kadiliman na talunin ng liwanag. Nakikita natin yan sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus, no? Kuya, bago mag-issue, yung verse 9 na true light which gives light to everyone. Yung tapos us coming to the world. Yung everyone ng balito connected sa, kasi sa John 3:16, kasi sa love the world, di ba? Yep. World as a general. O doon sa isang verse lang dyan na as many as receive me. Yung sa mga nag-receive lang, o yung in general na whole world. Yung everyone at natin. Yun ang susunod natin discussion. Very nice. But very good point, no? Kasi yun ang mga tough questions natin mamaya. Tanong mo. Naisulat natin dito yung tanong mo. So it's good point though. Good point. So, alam natin, of course, hindi natalo yung liwanag dahil nagtagumpay ang Panginoon Jesus through His death and His resurrection, no? So, natalo yung kadiliman, and obviously, the light has overcome the world. Pag sinabi ni John na the light has, the true light, no? That shows, shines upon everyone, was coming to the world. Yung world na yon, of course, he was referring to the hostile world, darkness. Kasi, bakit darating sa mundo? Dahil nga ang mundo is puno ng kadiliman because of the fall of man, no? Yung sin, no? Binalot tayo ng kasalanan, hence nagkaroon ng kadiliman, kaya kinakailangan na liwanag, hence kaya dumating ang Panginoong Jesucristo. So ito yung pinapoint out ni Brother Well kanina, no? Nung sinabi ni John sa verse 9 na the true light which gives light to everyone was coming to the world. Again, balikan natin yung context, no? Sabi doon, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Meaning, napagtagumpayan ng Panginoon Jesus yung kadiliman, no? And of course, si John the Baptist, he was not the light, pero he came to bear witness about the light. Siya yung prophesy ni Isaiah, no? And then sabi sa verse 9, the true light, which gives light to everyone, was coming into the world.
The world, of course, as we know, is the dark world, and he came into the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. No? Kasi the world. Kaya sabi niya doon, he came to his own, and his own people did not receive him, referring, of course, to the Jews. No? So yung mga tough questions is this. No? Yung tunay na liwanag na yun, nagbibigay ba siya liwanag sa lahat ng tao? Yes. Yung tunay na liwanag, yung Panginoon Jesus, the true light, nililiwanag niya ba, tama ba yung Tagalog? Nililiwanag niya ba ang puso ng bawat isa? Dahil sabi ni John doon, the true light, no? Which shines upon everyone else, no? Why is everyone not lightened? Kung talaga, sabi ni John sa verse 9, sabi niya na the light gives, the true light gives light to everyone, no? Kung it gives light to everyone, bakit hindi lahat naliliwanagan at bakit may mga tumututol? Talagang did not receive him, di ba? Ha? He came into the world, but the world did not receive him. The world did not, his own did not receive him, diba? His own did not receive him. So, yung unang tanong na yun is lahat ba, yung tunay na liwanag na yun, lahat, nagpapakita ba? Yan. Yung liwanag na yun sa lahat, no? Binanggit ni John dito yan. Kung titignan mo, the light, pagka parang dito sa lahat, parang sa kwarto na lang, by way of analogy, pag inoon mo yung ilaw, lahat naliliwanagan. Diba? Lahat. So, in the same way, light invades the darkness, yun ang point doon, no? Pagka inoon mo yung ilaw, kasi lahat maliliwanagan yan, no? And lahat, of course, sa makikita mo kung ano nasa paligid mo. No? Kaya lang, siyempre, alam natin na kaya may mga tumututol, makikita natin later on sa John chapter 3, verse 19, no? Na sa halip na sundin ang liwanag, mas ginusto nila, of course, ang kadiliman. No? Sa halip na maniwala, hindi sila naniwala. Hence, na-condemn na, sabi ng ni John. No? So, yung point doon is the light shines on everyone. No? Dahil nagliliwanag sa lahat yan, na-expose yung evil deeds natin. Diba? Na-expose kung sino tayo, na tayo makasalanan, tayo ay nagrebelde sa dakilang Diyos, sa banal na Diyos, at hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Lumalabas yan sa lahat. Pero yung mga hindi naniniwala, talagang mas gusto nila yung gawain sa dilim. Dahil mas na-enjoy nila ang gawain sa dilim. No? Yung iba naman, tinatanggap yung revelation, tinatanggap yung liwanag na yon, hindi dahil sa sariling kagustuhan, kundi dahil sa gawa na rin ng Panginoong Diyos. Makikita natin yan sa verse 13. No? So, sa kabila ng presensya ng liwanag sa mundo, yung kanyang nilikha, no? The beauty of His creation, no? Yung mga bituin na kanyang pinangalan bawat isa, yung kagandahan ng kanyang nilikha, nananatiling tinututulan siya mismo ng kanyang sariling mga tauhan. Sabi ng verse 11, His own did not receive Him. And of course, na-demonstrate yan when the Jews called for the crucifixion of Christ. And even ngayon, the majority of the Jews still do not believe kay Jesus Christ. So, we have to understand nung sinabi ni John that the light has come for the entire world, come to the world, hindi lang siya limited sa mga Hudyo na. But He has come to the world, meaning hindi lang mga Hudyo, kundi sa mga non-Jews as well. Okay? So, sa kabila ng pagtutol o pag-reject, pagtanggi ng mga Hudyo sa tunay na liwanag na ang Panginoong Jesucristo, sabi nga yung mga tumanggap kay Kristo Jesus, sila yung nagiging anak ng Diyos. Kaya sabi ng verse 13 na ngayon, verse 12, but to those who receive Him, no? To those who receive Him, to them He gave the right to become children of God or sons of God. Sons, of course, kasama yung sons and daughters, no? Kaya sa ibang version, children of God, no? Pero niliwanag ng verse 13, no? Na lahat ng mga naging anak ng Diyos, hindi dahil ito sa kagustuhan ng tao, kundi ito ay dahil sa alin? Kalooban ng
ng Diyos. So, yung liwanag, sabi natin, ang liwanag, ang Panginoon Jesus, liwanag, nakikita lahat yung liwanag. Pero hindi lahat tumatanggap sa liwanag, tinututulan at tinatanggihan at hindi naniniwala sa tunay na liwanag. Bakit? Dahil nga mas ninais nila yung kadiliman, no? Ang point ni John dito, kung yung mga sarili niyang tauhan, yung kapwa niya Hudyo, tinanggihan din siya, no? So, much more pa yung mga hindi niya kasamang kapwa Hudyo din, no? Pero sinasabi niya rin dito, subalit sa mga Those who tumanggap sa kanya, no? Yung naniwala sa kanyang pangalan. Again, yung pangalan niya is Yeshua, Jesus, Jesus, no? Meaning, Jehovah saves, no? Nagliligtas ang dakilang Diyos through Jesus being the Son of God, who believed in His name, binigyan ng Diyos na magkaroon ng karapatan na maging anak niya. Become children of God. Pero to be a child of God, sila'y pinanganak not of physical birth, meaning hindi dahil Hudyo ka, kayo magiging anak ng Diyos. No, it's not because of, not of blood, not because of physical birth, not because of your own effort, not because of your own will, no? Hindi dahil sa sariling kagustuhan, hindi dahil sa sariling kilos, sariling sikap, no? Na tayo magiging anak ng Diyos. Sa halip, ito'y dahil lamang sa kalooban ng Diyos. It is only through the will of God. Maliwanag yun sa verse 13, no? Nagiging anak tayo ng Diyos. Ang point dito is nagkaroon tayo ng pagtanggap sa liwanag. We have received the light. We have recognized the light not because of our own so-called intellect or effort or knowledge or whatever it is, but it is God who has opened our eyes to the truth. Yes. Sabi na verse 13, we became His children because of the will of God. It's a tough statement by John, pero makikita natin dito na mas piniliwanag yan sa John chapter 6, piniliwanag yan sa John chapter 8, and sa John chapter 10, as we will see later on. Yes. Pero dito pa lang, pinopoint out nyo na to be a child of God is not because of man's own doing. Again, it requires the supernatural power of God to work in our life, na kumilos sa ating puso, buksan ang ating kaisipan, buksan ang ating mga tenga, ating mga puso. Kaya nga sabi ng New Testament, He will give you a heart of flesh and not a heart of stone. Kasi pag tayo, dati in nature natin, matigas ang puso natin eh. Stubborn tayo, matigas. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo natin. Diba? Paminsan, we yield to the human flesh, to the human desires. No? But thank God for His mercies are new every morning. Naunawaan ng psalmist yan eh. Naunawaan ni David, sinulat niya sa Psalms na His mercies will follow you all the days of your life. No? Mga na kay Kristo Jesus, God's mercy is there forever because His mercy will follow you all the days of your life. Why? Because His mercies are new every morning. Lahat ito is para sa mga anak ng Diyos, para sa mga nakakita sa tunay na liwanag na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at yun ay dahil sa ininulat ng dakilang Diyos, kalooban ng Diyos na tayo maging anak niya. So what a privilege. What a privilege. What amazing grace. Kaya nga no wonder yung awaiting amazing grace, di ba? Talagang beyond human comprehension. Na hanggang ngayon hindi maipaliwanag na kaya nga gumagawa ng kanta na Lord, why me? Di ba? What good have I done? Di ba? Ano nagawa kong kabutihan? The answer is none. Bakit tayo naligtas? Why did God save us? Why did God show His favor on us? It's all because of His grace. And all because of His pleasure. Because of His own glory. This, not because we deserve it. We don't deserve. If ever there is one thing we deserve, kung meron man tayong isang bagay na dapat natin ma-deserve, yan ay yung wrath
ng Holy God. Why? Because we have rebelled against Him. Nagkasala tayo sa Kanya. We violated, we've breached, no? Nilabag natin ang Kanyang kautusan. But hindi, because of His love and mercy, tayo ay Kanyang pinatawad, niligtas, at patuloy na binabago. Bagamat tayo ay nagkakasala araw-araw, patuloy niya tayong binabago hanggang sa tuluyan nating makamit, no, makamtan yung conformity in the image of Christ, and that happens, of course, when Christ Jesus returns, no? So yun ang pinaka-point dito ni Pablo sa verses 1 to 13, no? Pinoint out niya yung divinity of the Lord Jesus Christ. Pinoint out niya dito na it was through Jesus that everything was created, no? And that He is, in Him is life, no? And through Him is the light, the true light, where the light has been revealed to everyone else, but not everyone believes. Why? Dahil nga sa mismo sarili niya did not receive Him, no? Ang mismong kapwa niya Hudyo hindi tinanggap. But for those who receive Him, nagkaroon ng karapatan na maging anak niya. Bakit? Paano nila tinanggap? Because it was the will of God, no? Not because of our own volition. Yung 14, hindi ko muna di-discuss to kasi this is very important. Babalik tayo sa Old Testament patungkol sa tabernacle in God's presence, no? Mahalaga ito na maunawaan natin yung bakit sinabi ni John na and the word became flesh and dwelt among us. Mahalaga makita natin muna yung Old Testament background para ma-appreciate yung sinasabi ni John sa verses 14 to 18. In the meantime, yun lang muna tayo, no? The point is we give glory to God because of His mercy and grace. No, we give Him the glory, we give Him everything, all the credit. We don't get any credit, but because of His grace, we have been forgiven and we have received salvation. So yun ang verses 1 to 13. Meron kayong gustong idagdag o liwanagin before we proceed? Sige. Sa slide doon na may 13 sa ibabaw. Yeah. Sa second paragraph, the subject, John makes it clear that neither physical birth nor exit nor human will or effort can make people children of God. Sinong araw kasi nauso yung mga yung mga evangelical. Correct. Nauso din yung mga topic Hindi ko makalimutan, 1979, 1980, meron yan. Evangelistic exposure. Yeah, exactly. Meron din sa Armete. Meron yung Jesus t-shirt na I found it. Yung mga tapos kasi exactly. Yes. Tapos napaghahalata yung mga edad natin, no? Na-solving. Exactly. In comparison doon, ito yung verse ito kasi, di ba, yung wala man lakas, wala man kung God. Sa verse 12, kung i-compare natin doon na as many as receive Him, then give the power of the right to become sons of God. So, hindi ito yung time na nakilala natin yung God, kundi ito yung time na pinili ka na ng God. Kasi yung verse kasi na as many as receive, so tinatanggap yung nakilala mo na siya, mag-share tayo ng gospel. Tapos di ba nung araw yung turing ganun, mananalangin ka, yung mga personal relationship pa tayo. Correct. So yung evangelism na natawag natin nung araw, hindi ito yung tinuturo dyan sa verse 12 na at this moment, ito na yung time na ng God na piliin ka. Correct. Look, very, very deep siya, titingnan mo. Pero that is absolutely true. Kasi kung babalikan mo yung sinabi ni Pablo sa Ephesians, na He has chosen you before the foundations of the world. So, isa yung sinasabi ni John, isa yung sinasabi ni Pablo, no? But it's Old Testament, no? From the very beginning, no? Before in your mother's womb, no? So, totoo yun. Na it was from the very beginning, God knows His own and has already chosen His own. But by His mercy and grace, ginagamit niya yung proclamation of the gospel so that those who belong to Him, yung mga naligaw, yung mga, kaya na sinabing lost kasi lost sila, they need to hear the gospel. When we preach the gospel, it's about Jesus, di ba?
Kaya nga sabi ng John chapter 10 is, my sheep hears know my voice. My sheep know my voice. They hear my voice and they follow me. So when the gospel of Jesus is proclaimed, those who belong to God will respond to it. Notice? Kasi bakit sila nag-respond? Because they actually belong to God. Sila yung mga naligaw na tayo, dahil sa utos ng Panginoon Jesus na ipahayag ang magandang balita, we proclaim the good news, and those who belong to Him will hear it, and those who belong to Him will respond to the gospel. Kaya we still continue yung proclamation of the gospel. We still evangelize. Pero we do not force them na, oy, pray mo ito, pag pray mo ito, ligtas ka na ngayon. Parang we're trying to influence them instead of, let the Holy Spirit work on His own. Ang job natin is to proclaim the good news, that there is forgiveness, there is salvation in Jesus Christ, no? And the Spirit will work, no? Hindi yung tayo magko-convince. Kaya ako, I really am against the term soul winning, no? Because I can never win a soul for God. That's not my work. Ang yabang ko naman. Ang yabang ko naman, sabihin ko, nawin ko siya for Christ. The arrogance of man, no? I mean, I cannot even say that, no? Ang job natin is what? To proclaim the gospel, the good news that there is salvation, forgiveness in Christ Jesus. I'd rather use the term, let's evangelize, let's proclaim the gospel, rather than let's win souls. Parang tayo ang nag-win ng soul. That's the word. Sabi nga ng verse 13, it is the will of God, not our own actions. Madalas pa sa mga churches, sundan niyo yung panalangin ko. Exactly. Kaya nga marami tayong nakita sa altar call. Sige, if you pray this prayer, then you are now saved. Ilan sa kanila ang bumalik the following Sunday? Nawala na, di ba? Why? Kasi nga, we can never convince anyone else to believe the truth. God knows His own. Di ba? And His own He has chosen from the very beginning, before the foundation of the world. Kung may isa tayong binahaginan ng Ebanghelyo at siya ay tumugon at nag-respond, praise God, dahil naging instrumento tayo para yung naligaw na anak ng Diyos mabalik sa sheepfold, mabalik sa kanyang mga tupa, di ba? So yun, kondo nyo kaya nakikita talaga, ang ganda talaga ng gospel ng Panginoong Diyos, no? Everything is because of His grace, not because of us. Yeah, yun. Teka lang ako Yung mga taong nag-reject sa God, talaga bang kagustuhan na i-reject ang God? Okay. Good question, no? Yung mga talagang, this is how I put it, yung mga those who do not belong to Him will definitely reject Him. Yung talagang hindi, talaga anak ng Diyos, those na hindi bahagi ng kanyang kaharian, those who do not belong to Him, automatically talaga they will reject Him. Kaya nga sinabi ni John sa 19, because they did not believe in Him, they have already been condemned. No? Pero kasi yung kung mag-i-speak ang God sa kanila, patulong tayo, di ba? Kasalanan tayo. Nag-speak ang God sa atin, kaya nakilala natin siya, di ba? Correct. Para bang nangyayari, parang wala silang choice. Ano ba yung sabihin? Dahil sa simula pa, hindi pa. Correct. Yun yung sinasabi natin na deep and medyo tough na parang ang hirap unawain, no? Hirap unawain na ibig sabihin dahil talagang they have no choice but to reject. Yun ang default ng man because of sin. Yun ang default position ng man because of sin. Na they reject. Katulad na tayo, we reject, no? Oo, kasi sinful nature natin eh. So yun ang default position. Their choice is to reject because that is the default position. Kaya lang by His grace, and God knows His own, niliwanag niya binuksan niya yung mata ng mga anak niya upang hindi mapasama doon sa mga hindi naniniwala. So, parang iiwan sa kanan. Katulad, di ba, magulang, di ba? Tapos sabihin natin marami tayong anak, mga ganyan. Tapos, yung gawin na standard natin ng papalakasan, pare-parehas. Pero in the end, yung ibang anak natin, nawala, di ba? Nandalis na lang. Pero iba, ano sila, naging straight. Correct.
So, very, very, Kaya hindi natin kontrolado. Yun ang nangyayari. Pag kumusta, kahit na anong pagpapalaki ang gawin mo, talagang hindi pa rin hindi pa rin lumaki ayon sa pagpapalaki mo. Diba? Kung titignan mo yung sabi sa Proverbs, no? I think some in Proverbs, na train a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Yung scholar ng Hebrew class namin made a very good exposition ng passage na yun. Nang sabi niya, it was a wrong translation of Hebrew. Dahil ang translation talaga dapat daw niya sa Hebrew, sabi ng scholar niya, is that if you train a child according to his own way, kasi ang ginamit doon is dereko. Hebrew word means his ways. Derek means way. Dereko means his ways. The sabi doon is, if you train a child according to his ways, even when he is old, he will not depart from it. Meaning, mananatili siyang gagawin niya pa rin yung kagustuhan niya. Dahil trinain mo siya ayon sa kanyang sariling kagustuhan. So he made a very compelling argument. And talagang hinimay ni Hebrew word na yun. And when we were studying that word, wow, ang dami nating hindi alam. Ang lagi nating kinukot is, and then sabi niya, because kung talagang tama yung English translation na train a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it, nangyayari ba yun? Hindi naman, di ba? Kahit anong ginawa natin pagpapalaki. Wala. Lumilihis pa rin sila ng lundas, di ba? So mas tama, sabi niya, mas tama yung Hebrew manuscript na if you train a child according to his ways, kahit pag tumanda na yan, talaga hindi siya lilihis sa kanyang sariling kagustuhan. Tumigas na ulo eh. Ganun. And even God, look at God himself. God has given decrees to the Israelites. Pero anong ginawa ng mga Israelites? Nagrebelde pa rin, di ba? Nagrebelde pa rin. So, tama yan eh. Example lang eh. Let us not forget na sa simula't simula pa lang anak ni Eve and ni Adam. Yung isa naligtas, yung isa hindi. Yung anak ni David. Alam natin na si Absalom was what? Nagrebelde. And many other examples where, makikita mo talaga yung grasya ng Diyos kung sino yung sa Kanya at kung sino yung hindi sa Kanya. No? Kaya pag binasa mo yung Old Testament as a whole, in relation sa New Testament, talagang ang response natin, Ama, salamat. Salamat, thank you because you have given me the right to become your child in Jesus' name, because of Jesus. No? So yun tugon natin, papasalamat tayo because of His goodness. Alam na, it's very tough na topic, pero yun ang nakalagay sa sa scripture . Hindi natin pwede i-ignore lang, but rather sa halip, ang tugon natin dapat is, Lord, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Yun ang tugon natin doon . Hindi yung i-insist natin yung human thinking natin na, hindi, dapat ganito, ganun. No? That's what the scripture says. It is because of the will of God. Kaya tayo ang tugon natin is, we give thanks, we give praise to God because of the mercy and the grace na Kanya ipinakita sa ating lahat. Kaya nga yung song na kinompose noong 1800, I think 1838 or 1883, maganda simple lang Sabi niya, my Lord, I did not choose you. No. For that could never be. Sabi niya that my heart would still refuse you if you did not choose me. No. You took the sin, tinanggal mo yung kasalanan na nagmantsa sa akin. No? You cleansed me, made me new. Of old, sa simula pa lang, in the olden days, you have already ordained it, pinili mo na ako, no? That I should live in you. Sinabi ni Pablo sa Ephesians that He has chosen you from the very foundations of the world. Unless your grace had called me and taught my opening mind, the world would have enthralled me to heavenly glories blind. Sabihin, maliligaw, hindi natin makikita. Yung kaluwalhatian ng Diyos, ang magiging, ang papansinin natin is yung mundo. No? The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, yun natin magiging
gugustuhin kung hindi lang binuksan ng ating kaisipan, ng ating puso. No? My heart knows none above you. No? For your rich grace I thirst. No? Kaya we always long for His grace. No? I know that if I love you, kaya natin sinasabi, I love God, it is because He loved us. First, sabi ni Roman, ni Pablo sa Romans, di ba? Sa Romans, He loved us first. No? Hindi tayo. Kaya lang tayo tumugon. We love Him because He first loved us. He is Lord. He is Lord. He has risen.